sa Pulse Asia nga matod pa kung one-on-one mga higala ang kumbati ni Sara Duterte o ni Raffy Tulfo. Tay sila. Sa report karon mga higala, walay mga taga Cebu nga mga congressmen nga nibutar labot sa impeachment ni VP Sara kay didto pamanto sa House Committee on Justice. Wa pa ta masayod karong May 11 mao ni mga higala ang paghatag sa committee report kung buturan mga higala ngadto na sa plenary. Tan-aw na to unsay buto sa atong mga Cebuano congressmen. Pero ang congressman, kamoy mo bana-bana ha? Kay kamo may representative sa mga tao. Kung sa inyong tan-aw, kamo gyud nagrepresent sa inyong distrito, tan-aw ninyo nga mga tao suporta nga i-impeach si Sara, di butarin ninyo. Ug moingon ang mga tao diha nga for impeachment sila, for impeachment ibutar diha ay kadlok. Pero ang mga tao moingon nga dili mi mosugot nga i-impeach si Sara, ay pwede mo imong i-follow ang imong baruganan. Kaya umusupa ka, sige, dipindi ra na nimo, no? Muna batayanan gid mo na imong i-consider kung panalitan og 2028 nga eleksyon di ba maapektaran ang imong boto. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Now, arita mahigala sa balikanta ni mga kagalaan ng survey nga gihimo mga kaigsunan sa Pulse Asia, no? Importante mga kagalaan nga ato ning matuki og maayo mga sukintig paminaw. Kay ako man ning gipangutana sab sa atong Facebook page sa Attorney Rufil F Banyok Facebook page kanang dunay blue check. Mao na sa Attorney Rufil Banyok, no? Dunay blue check. Unya kini ang nakoy pangutana diha about ani mga higalang survey, no? Kung one-on-one si Sara Duterte o si Raffy Tulfo pagka-presidente, kinsay inyong pilion? Mo ni ang ato mga higalang pangutana mga kaigsunan. O mo ni atong pangutana mga higala. Kung election karon unya one-on-one si VP Sara Duterte o Senator Raffy Tulfo, kinsa inyong pilion pagka-presidente? Niya, open parenthesis, open parenthesis, just want to know kung sakto ba ang Pulse Asia survey, close parenthesis. Straight to the point. Ako lang tan-aw mahigala ba, no? Kay ang respondents mga kagalaan sa Pulse Asia survey mga 1,200 man to Inday Maris. But kining ato ron niabot mga 15,000 no? Anang react mga higala. Sumona nga ako ning tan-aw lang gyud mga kaigsunan. Niato sang tagaag pagtagad kini ang iyang table, no? Mga higala kay naaman ni table ani unaon sang hitabua. Kay ang pirmirong pangutana naa silang tanan nga mga kandidato dili pa one-on-one. So kung dili one-on-one, number 1 si Sara Duterte, number 2 si Leni Robredo, number 3 mahigala si Raffy Tulfo. Atong tagag pagtagad mahigala ha kini ang maong kuan. Ato sa ning gi-analisar usag maayo mga sukintig paminaw kining maong survey kay medyo layo pa kayo ha. Unique kayo karon ka mga kagalaan kay perting layo pa sa election 2028 pa. Pero sa pagkakaroon palandaan mahigala sige na ning mga nanggawas ni mga survey mga sukintig paminaw. Pero ato ra sa ning klarohon kay unsa man ning mao mga surveys tinuod ba ni o dili ba? Credible ba ni o dili ba? No, mo ni ang tan-awon sa mga sukintig paminaw. Okay, namatay mga kopya mga higala akong tagaag pagtagad sa og asa man tong atong kinini ang ato ipakita sa diri sa atong one screen na kasamang name siguro ang ato mahigalang first nga table, second table. So first lang sa nga table siguro ang one-on-one ni Sara no katong naas lang tanan dong. Naas lang tanan ato sa tagag pagtagad ha. Kay mao ni ang kini mao ni siya mga higala nga naas lang tanan. Okay, salamat kayo kasamang names. Okay, so kung naa silang tanan, katuto ang mga buot mga higala nga
kini ni ang mapili ba ka no pagka 2028 ang pangutana ani gipahigayon ang survey kung atong i-check ha February 27 to March 2. Okay, ato lang suwayan sa pag-analisar mahigala kini maong survey kay malagmit baya sad no kay butan ta tulfo naman sad mga higalay mga followers siguro gyud no. So malagmit si Tulfo maoy angayan siguro nga ibangga ni Sara kung panalitan mo withdraw gyud si Leni Robredo. Kay matud pa mga kaigalan tay naman si Sara o si Tulfo kana kung tinuod ng survey. Kay kung dili tinuod ng survey, naibaw po siguro Tulfo anak mga kagalaan kay iya po nang i-check dito sa ground o kung sa ba ni tinuod ba ni o di ba ni tinuod. Now, matud pas pangutana diri mga kagalaan ining maong ato sang giunan ning table nga naa silang tanan no nga katotoang pilianan. Matud pa if the May 2028 elections are held today and the following are the candidates, we would like to ask whom you will vote for as president in the following lists. Sa Binisaya pa, kung ang Mayo 2028 election pagahimuon karon og kining mosunod nga mga kandidato, kinsa ni ini, gusto namong mahibaw-an kung kinsa ni ini ang imong butaran pagka-presidente ni ining mosunod nga mga lista. Number 1, Duterte Sara. Number 2, Robredo Leni. Number 3, Tulfo Rafi. Number 4, Aquino Bam. Number 6, Hontiveros Risa. Number 7, Remulla Junvic. Kini mga tawhan na mao man ang nanglutaw gyud mga kagilaan nga posible nga managan kung mag-eleksyon, presidential election. No, mo ni mga ngana mahigala ang nanglutaw kini sa administration mga kagalaan Tulfo o kini sa Remulla, kini duha ka pangan unya diri pod mga kagalaan sa pink sila si Leni Robredo, Bam Aquino o Risa Hontiveros. Now matod pa ining maong survey result. 43% daog gyapon si Sara no? 43% Sara Duterte. Ikaduha, Robredo Leni, 27%. So medyo dako og biya mga kagalaan kung daghan ang managan. Ikatulo si Rafi Tulfo. Tulfo Rafi, 19%. Ikaupat, Aquino Bam, 5%. 1, 2, 3, 4. Ikalima, Hontiveros Risa, 2%. Ikaunom, Remulla Junvic, 1%. So daog si Sara, ikaduha si Leni, ikatulo si Rafi Tulfo, ikaupat si Bam Aquino, ikalima si Risa Hontiveros, o ikaunom si Junvic Remulla. Kung tuuhan nato ni nga survey mga higala, daog si Sara Duterte, ikaduha si Leni Robredo, ikatulo si Rafi Tulfo. Modya, dili ganahan Junvic Remulla ining kalakihan survey ha. Dili ganahan si Junvic Remulla kay unsa bang 1% naman siya Inday Maris. Kung dunay nagbagulbol ining survey haron duda ko usas nagbagulbol ini Junvic ha. Wa gaba. Kay niingon na ba Junvic, andam ba ang mga Pilipino nako? Matod pa ni Junvic. So andam ba kay siya kuno'y pangutana andam ko para sa mga Pilipino? Anda kong pangutana andam ba mga Pilipino para niya? Wa gaba. Di amo na 1% may galan kang Junvic Remulla. Pastilano niya unsa man ni? Ni I note dire gamay lang kayo ha. Base total interviews 100%, although the presidential and vice presidential elections are still in May 2028. There are many talks about the individuals who will possibly run for the highest government positions. So bisan man kuno mga higala og ang presidential og ang vice presidential nga election Mayo 2028 pa apanduna na may daghang mga istorya, mga hohongihong mahitungod ining mga tawhana ni ining mao mga individual nga posibleng managan ni ining pagka kinini ang kuan taas nga posisyon sa gobyerno. So ni ining maong survey mahigala ang uban nagbagol di na tinuod nga survey, ang uban sabi ng tinuod na nga survey. Kay wala god, tayo na god mahigala. Unang table pa lang na akong ipakita ha, unang table pa lang ni. Unya matod pa ining maong table nga
Hasta Risa Ontiveros mo di ganahang mutuo sa dining sulbihan. Ibang kay paningkamot ni Risa Ontiveros may galaw niya maura na yan nakuha 2%. Maguwang na sa gamay ni John Vic og 1% Inday Maris. Bugulbol Risa sa dining sulbihan. Di ba ni daghay nagkuan ani? Ang katupong na ay mga pro Duterte ilang gi-question ning sulbiha pon mga higala, ang uban sa mingon sakto ng sulbiha. Paminaw ko daghay mo question ning sulbiha kay ang mga dumadapig ni John Vic Remulla di ganahan ini maong sulbi. Labi pa mahigalang dumadapig ni Risa Ontiveros o Bam Aquino. Kasi Bam Aquino 5% rasan. Saan man yung pagkakalakiha? Duda bagulbol sa akin eh, binayran nga sulbi. Kita mga higala, di na ato lang nga analisar mga kaigalaan, okay? Palos isya maguni. Ato klarohon ni ha, palos isya nga survey, o sa ba, credible ba ng survey o di ba? Or credible ba ni kini nga particular survey o di ba? Kay nganong na inani man, no? Grabe naman sa, di paminaw ko ang mga dumadapig ni John Vic Remulla ini nga, gusto nila ba ito John Vic Labagyo niya, siya alternative. Kay matod pan John Vic kuno may gala, ang sunod nga eleksyon, ang narrative sunod eleksyon, fight kuno kini between good and evil. Matod pa. Between good and evil kuno ni. So kung one-on-one kuno, good and evil kana. Sa tupag budagan si John Vic, nagtuo siya nga sa may good, si Sarah mo evil. Ang problema ani, ang mga dumadapig sa mga Duterte, magtuuman nga si Sarah mo good, ikaw John Vic mo evil. So tanaw ha, og mato ni basihan na maong survey. Unya matod pa, pwede ba ni ma-zoom in dong? Sa NCR, kay kinigod mga kaigilaan, kuhan mo gani, ang Luzon area, tulo man ni kadagko gyud niya, kuhan nga to, Luzon, Visayas, Mindanao. But kining Luzon area, tungod sa kadako, gibahin nila na ay NCR o balance Luzon. So silbi equivalent og duha na kakuan tungod sa kadako unya kadaghang tao anang Luzon. Ha? So ang Luzon area gibahin na sa National Capital Region ug ang balance Luzon. So matod pa sa National Capital Region daog gihapon si Sara Duterte. 35% ang kang Sara Duterte, kang Leni Robredo, 27% la sa NCR. Raffy Tulfo, 24%. Kang Bam Aquino, 6%. Risa Ontiveros, 3%. John Vic Remulla, 2%. Bisag asa mang dapita si John Vic. 1% sa 1% lang John Vic. Sa NCR, 2%. Sa Balance Luzon, 2%. Visayas ug Mindanao na 0 si John Vic. Dili mada o mga ambisyon ka ng inanay presidente o niya maora ni kuha na mo survey kaysa may mo sponsor ni mo anang kalakihan. Ang imo na lang buhaton na mapalakan na magpalakaw na lang kag istorya nga kanang survey ha binayra na. Kaya to klarohon na to ha. Gamay lang humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Na Point. atong balik-balikan mga kigalaan. Sa laktod kining maong survey, kung silang tanan nga mga nanggawas nga mga pangaan karon, mao man ni mga ngana ang nanggawas. Kini raman mga higala Sara Duterte, ganas basti o pa man mo gawas iyangan mga kaigalaan kay Plan B pa man as basti ug unsay mahitabo ni Sara, ha? So ang nanggawas karon sa Duterte camp, Sara Duterte, sa pink tulo ning nanggawas. Leni Robredo, Risa Ontiveros ug Bam Aquino. Ang Greece administration mahigala sa kang BBM ang kang Raffy Tulfo nga pangaan o kang John Vic Remulla. Kini sila kiwa naman si Romualdez. Kan miron tas Romualdez bagito ilang gi grow mga kagalaan nga maoy kuan. Mamoto ilang yung pangandaman mga higala nga maoy sunod unta nga presidente mga higala. Mo ilang sunod nga padaganon no. Pero nahimo man sang daw damaged goods naman to mga higala si
Kini ni Jun si Kwan, kini ni ang Martin. Sumuna nga nilimit na lang mahigala ni Tulfo o ni John Vic Remulla. Ang problema ani kung atong basihan ning maong ratings mga sukin tigpaminaw medyo way paglaom ining napitas John Vic, ha? Kining sulbiha. Di mada, no? Di pwede magsige lang kiyugpos ni si Kwan Remulla ining kalakiha. Unya kinini ang time pa ha ato lang ang pagtagad ni mahigala kay okay. Sa NCR og imong tan-awon mahigala National Capital Region daog si Sara mga kagalaan sa tanan nga kandidato daog si Sara sa National Capital Region 35% man. 35% kang Sara National Capital Region, 27% kang Lini, 24% ang kang Rafi Tulfo, ang uban gagmay na. Tag 1 digits na lang. So kining tulo di ay maoy ibutanta maoy maoy kumbati. Sara, Lini, Tulfo, silang tulo. Kay kining uban tag 1 digit naman lang. Dili tanan natin siguro apilon sila kay kuman Bam Aquino 6%, Risa Hontiveros 3%, Remulla 2%. Okay. Ngayon sa Balance Luzon, si Sara Duterte 16% ra. Pildi siya ni Lini Robredo sa Balance Luzon. Niining maong survey. 44% gud ang kang Lini. Ang kang Tulfo, 26%. Sa to pa, si Tulfo ug si Lini daog mga higala og atong isgutan ang Balance Luzon. Pildi si Sara sa Balance Luzon. Pag-abot mga kagalaan sa Visayas ug Mindanao, dito pod sir gikulatang Sara, kabaos pod. 60% si Sara sa Visayas, 16% lang si Lini, 11% lang si Tulfo. Pag-abot sa Mindanao, 88% kang Sara, 3% kang Lini, 7% kang Tulfo. Mao ni anay tabo. Unya kinini ang mao ni mahigala ang data base sa Palace Asia. Kana kung atong tuuhan nga tinuod ning Palace Asia mga higala. So niining mga categories, kining mga places, si Sara Duterte usaray iyang pilde, Balance Luzon. Tinuod ba ka na pilde Sara sa Balance Luzon? Tinuod siguro. Kay simpre si Lini taga Luzon god. Butanta lang ha, taga Luzon man si Lini. So malagmit na pilde niya si Sara sa Balance Luzon. Pero sa NCR daog si Sara. Unya si Rafi Tulfo sad malagmit sa Balance Luzon daog sad siya. 26% mahigala daog siya mas taas siya score ni Sara sa Balance Luzon. Pero daog yapon si Lini niya. So kung ang eleksyon may gala Balance Luzon lang, daog si Lini. Sa to pa kung aton tan-awon si Sara Duterte daog sa NCR, daog sa Visayas, daog sa Mindanao, pilde sa Balance Luzon. Usalay pilde ni Lini, ni Sara nga area. O gali po ka ni Lini Robredo, daog sa Balance Luzon, pilde sa NCR, pilde sa Visayas, pilde sa Mindanao. O gali ka ni Rafi Tulfo, wa gyud siya nadagan. NCR pildi siya sa NCR ni Lini og ni Sara. Pag-abot sa Balance Luzon, pildi siya ni Lini. Daog siya ni Sara, pildi siya ni Lini. Pag-abot sa Visayas ug Mindanao, pildi siya. Why nadagan si Tulfo ini? Kung sila mag-ipon, kung daghan sila nga mga kandidato. Now, kung mag one-on-one, malagmit dunay kalahian. No? Kay kung one-on-one mga kaigsuunan manggod, malagmit kadto na suko ni Sara adto tanan sa kunta ni Sara. Pwede man. Pwede sad niya mabahin kay dunay ganahan ni Lini pero kung panalitan namay pwede ganahan ni Lini pero di sa ganahan Tulfo day. Nama sa iban ganahan Tulfo di sa ganahan Lini. Ano ba? So, matud pa kung mag-single mga kagalaan one-on-one si Lini o si Sara. Mo ni ato pakita ko no dong. One-on-one Sara o si Lini. Mo ni ang resulta. Sige ko no be. One-on-one. Haman to atong table nga one-on-one sila. Duterte Sara versus Lini lang sa Lini. Di ba naman ta? Sara versus Lini. Lini lang sa uto-unahon. Okay kani. Okay, Duterte Sara o Lini Robredo. Now, anhi mga higala sa ilang result, butangan tog circle dong kining naay kolom sa RP. Kay mao man na say overall score. Niining maong punto, 51%
Si Sara Duterte, 43% lang si Leni Robredo. Sa to padaog, si Sara Duterte og 8% lang. Gamay na lang margin. Nya layo pagod ang eleksyon. So, wata kasabot, o panalitan mo dayon yun og dagan si Leni, malagmit, makaya pa niyang makuha ng 8%. Kaya pila bago ng 8% makagilaan niya, layo pagod 2028 ang eleksyon. Pero mo, lagi na, wata masayod pasad kung basig mo saka pasad si Sara. Wata mahibaw, ana. Okay, or makagukod pag si Leni. Pero pildi si Leni ani og 8%. So kung atong subayon, sa National Capital Region, kung 1-on-1 ang ilang bangga, kana ha, kung tugutan ta kung tinuod ni mga survey. So kung 1-on-1 ang ilang mahigalang panagbangga, sa National Capital Region, daog si Leni og 1%. 42 ang kang Leni, 41 ang kang Sara. Pag-abot sa balance Luzon, gikulata si Sara ni Leni. 67% kang Leni, 26% ra ang kang Sara. So sa to pa sa Luzon, pildi si Sara. Both sa National Capital Region o sa balance Luzon. Although ang National Capital Region, margin of error na nga pagkapildi. Kana kung tinuod magaling mo survey. Sa Visayas, kabaos mo si Sara, kay 67% iya sa Visayas, 31% lang ang kang Leni. Sa Mindanao, 93% ang kang Sara, 6% ang kang Leni. Sa to pa, kung imong tan-aw ang overall total mga higala, 51% ang kang Sara, 43% ang kang Leni. So daog si Sara og 8%, pero kanang 8% gamay-gamay na lang nga pagkadaog no? Kung mudayon og dagan si Leni mahigalag mausab pa iyang hunahuna. Kana kung tuuhan nato ni sulbi tinuod man galing ni sulbiha ha. Wa ta masayod og unsa ba ni mga sulbi tinuod ba gini o di ba kani mata-mata ra pod bana-bana ra sa nagmugna. Kay og imong pangutan-on Risa Ontiveros ani kay ingong Risa nga mata-mata ra. Grabe naman sa nang kang Risa mahigalang grabiha sa doy mura man sad og wa man sad limang ka ang nahitabo mahigala sa resulta kang Risa 2% raman maguwang man sang Remulla og 1% pildi pagid sa Risa ni Bam 5% ang kang Bam tan-aw nako kini si Remulla si Risa og si Bam di mo tuo ini mong survey. So si Leni gamay na lang kuwang 8%. Ang problema kay si Leni miingon man nga di na gyud siya mudagan. Unya ang problema ana kung miingon di na mudagan, miingon po mga tao nga barugi gyud aha nga di na ka mudagan. Inig mudagan miingon na tanawa, why baruganan. Pero pwede po nga miingon si Leni nga wan ingon mata kung di mudagan pero ang mga tao man gyud ingon nako nga padaganon ko. Unya so pagtan-aw nako ang mga tao mao gyud nagtukmod nako padaganon ko, wa ko kabalibad sa katawhan. Dali lamang ko ng pag-istorya ba? Dili na mahurot ng rason, di mahurot. Daghang politiko na mayon, dili ko. Unya, pag dagan, mingon nga, ang katawhan manggod mo, wa ko kabalibad. Parehan Tulfo, sad garon, ingos Tulfo, di ko dagan, di ko. Pero panalitan, gabot sa panahon mo dagan. Mingon Tulfo nga, ang katawhan man mo na, wa ko kabalibad sa katawhan. So mga tao sad, ang uban na mo tuo, mingon niya, tinuod yun na, ang katawhan gyud nag-awhag ni Tulfo. Napoy uban mingon, malita gyud nag-awhag. Saan taman nga kining tao gud laylahi mo guna-huna. Laylahi og guna-huna ba di na to masabot ning huna-huna sa tao. Nakaron ang kang Sara versus Leni, daog si Sara 8% lay daog. Arita mahigala Tulfo versus Sara. This is Tulfo versus Sara kay tay sila kuno. Tinuod ba kanimo survey ha? Tay sila. Bihasa man to dong. Tulfo Sara versus Tulfo. Sige ha, atong klarohon. Sara versus Tulfo. Kining sunod niya table. Okay. Maogya po ng pangutana mga kagilaan. Matod pa sa pangutana, if the May 2028 elections are held today and the following are the candidates, we would like to ask whom you will vote for as president in the following lists. Matod pa, binisaya pa, kung ang Mayo 2028 nga eleksyon paghimuon karon o kining mga mosunod nga mga kandidato, gusto ming masayod mangutana
kung kinsay inyong botoran pagka-presidente, niining na lista. Niining mosunod nga lista. Duterte Sara, 46%. Sa overall niya, Tulfo Rafi, 46%. Sa ito pa, tay silang duha. Tay. Malagmit og magbangga gyud si Sara og si kinini ang Tulfo, malagmit ay mapildi si Sara ining kalakiha or malagmit mapildi si Tulfo, gamay ra kayo gyud. Kay tay man. Unya kung imong subayon sa NCR mga higala, National Capital Region tabla silang duha. Pag-abot sa Balance Luzon, 72% kang Tulfo, 19% lang kang Sara, pildi si Sara sa Balance Luzon. Daog si Tulfo. Pag-abot sa Visayas ug Mindanao, daog po si Sara, pildi si Tulfo. 64% sa Visayas, 32% lang kang Tulfo. Sa Mindanao, 90% ang kang Sara, 9% lang kang Tulfo. Straight to the point. Pero tungod kay taas o kuha si Tulfo sa Balance Luzon, mao nang tay silang duha. Malagmit tinuod ni o dili. Kay kung panalitan o magsinggol sa one-on-one fight, og tanan nga mga nasuko ni Sara adto mubutal ni Tulfo, kana og tugutan ta lang ana. Malagmit ngayon ana. Kay daghan mapog followers si Tulfo kuno, kay tungod sa iyang programa matod pa. So malagmit si Tulfo maoy ilang kuandon, ilang iandam karon mga kagalaan, kay silini miingon naman nga di mo dagan. Posible nga si Tulfo gyud ang ilang pangandaman nga mudagan ibangga nila ni Sara. Pwede. Straight to the point. No? Kay otherwise, lisod man kay guaslay kandidato. So si Tulfo, maoy kandidato sa administration, iisa iyang kamot ni BBM, na ay daghang kwarta inig eleksyon, malagmit makatabang, ug malagmit mapildi si Sara anang kalakiha. Pero pwede sad mga kagalaan nga, tungod kay kandidato sa administration, ug iisa iyang kamot ni BBM, ang endorsement ni BBM, kiss of death usab, ngadto kana ni Tulfo. Straight to the point. So mo na yung mga mahitabo may gala. Pero ang unang pangutana gini, tinuod ba ka ni mong survey or dili? Kaya nga naman, kung ang tanan ko ni Muel, tanawag ko ni og tanan mo mong basihan, nganong sikan man si Lini? Unya, kung mang one-on-one si Lini o si Sara, nganong pildi man si Lini? Nya si Tulfo nga third ra, kung mag one-on-one, nganong matay man? So mo nang daghang mga pangutana, mga sukintig pabinaw. Pero ato lang nitiwason unya, ato sa padangat ang atong RMN 558 Manila nga mo sunod na karon dayon. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Sa report karon mga higala, walay mga taga-Cebu nga mga congressmen nga nibutar labot sa impeachment ni VP Sara kay didto pamanto sa House Committee on Justice. Wa pa ta masayod karong May 11 mao ni mga higala ang paghatag sa committee report kung buturan mga higala ngadto na sa plenary. Tan-aw na to unsay buto sa atong mga Cebuano congressmen. Straight to the point. Mobarog ba sila? Doon na ba sila baruganan? O unsa man ang ilang baruganan? Unya na to may bawaan sa May 11. Pero sa pagkakaroon sa report mga kagalaan, matod pa, nga doon na mga shake-up nga nahitabo sa membership sa political party sa House of Representatives, uban sa nagkadaiyang mga tinubdan, nga miingon, nga ang mga congressmen, murag nag-ihay na mahigala ron og panikay-sikay, ang uban mahigala medyo nagka-buwag-buwag na, kay dunay uban nga nibiya na sa one ruling party lakas si MD. Ang uban nangadto mahigala sa National Unity Party, ang uban sa Partido Federal ng Pilipinas. Straight to the point. Iyahay na ni sila ron og luwas-luwas kaugalingon kay og magparty gud ka mga higala nya maingon ang party nga partido nga ang atong boto gyud maghiusa ang tanan. Atong suportaran ang impeachment ni VP Sara. Maipit ka diha ron og panalitan kung di ka gusto mo support. Labi na ang mga tao, doon na ganito yung ubang congressmen mga kaigalaan, nagpadag suwat. Doon ay mga tao nga nagpadag suwat sila mga congressmen. I understand, mo dito sa Mindanao day, doon ay nagpadag suwat sila congressmen. Nga dahil congressman, open letter ba? Ang baluganan na mo sa katawhan din nga di mi mosugot nga impeach si Sara. Palihog, i-reflect ang among baluganan, igbutar ni mo dito. Ganaan. Pero ang congressman, kamo mo bana-bana ha? Kaya kamo may representative sa mga tao. Kung sa inyong tanaw,
kamo gyud nagrepresent sa inyong distrito, tan-aw ninyo nga mga tao suporta nga i-impeach si Sara, di butarin ninyo. Ha? At least mo reflect ang tinuod nga pulso sa mga tao anang imong distrito. Ug moingon ang mga tao diha nga for impeachment sila, for impeachment ibutar diha ay kadlok. Pero ang mga tao moingon nga dili mi mosugot nga i-impeach si Sara, may po imong i-follow ang imong baruganan. Kay umusupa ka, sige, dipindi ra na nimo, no? O congressman ka karon sa usa ka distrito, mo na batayanan gid mo na imong i-consider kung panalitan og 2028 nga eleksyon di ba maapektaran ang imong boto. Ha? Mo na imong tan-awon sad isip usa ka congressman no nas pagkakaron kini mga congressman ron di ni malalim ning ilang kahimtang sa Inday Maris. Malibog sa kalibi pag congressman ka nga murag daghan na suko nimo ron. Talandugon imong kahimtang, ibutan ta lang. Mura kag 50% makadaog ka, 50% dili. Labi pa ka ng imong distrito karon wa kay kontra ba ka diha or do na kay kontra murag mahinay lang imong kontra pero mas mukalit nagkakusog ang kontra ba? Ha? Nya kini bang uban pod mga higala mga politiko? Naara po na mga higala nangandam ra po na naniid ra po na dina. Pagtan-aw mga higalang apektado ang imong popularity, napoy uban mo kalit nagpanagan diha Inday Maris. Kanang imong distrito karon dunay mga uban diha nga murag di lang way hilig sa politika pero pagtan-aw murag nadaot ang congressman mo kalit na nag-file. Maingon niya nadaot labi na gibas ang congressman niya mga tao suko sa congressman nay mo kalit og file diha Inday Maris niya maingon niya ang ato nga mulaban ta ni Tatay Digong. May uban niya po niya, pasakay lang sa nang uban. At tintinod lang. May uban nga mga Duterte gidaan. Pero may uban ana nga, dili Duterte, pero pagtanaw nga, kusog mo Duterte. Unya, ang congressman ninyo diha, ni butar ba agin sara niya, nasuko mga tao. May uban na bisag, agin sa Duterte niya, mapasakay po sa lokal nga, dagal kalit nga maingon nga, ang ato lang ani nga, ang hustisya ba, alang sa ako, anong tangang mutaron, ginunta ang congressman. Ay katawa lang kita may gala daghan mo pahimuslanon sa panahon pod baya basta kaning eleksyon. No? So muna nga ang congressman ron wa pay Cebuano congressman nga ni butar kay di pa man wa may membro dito sa House Committee on Justice. Di ining mga congressman pila man na sa kabuk. 12 ni sila. No? Wa ay usa ani nila nga membro sa House Committee on Justice. Inigabot sa plenary adto na ni masuta. So ang uban manggod mingon nga mobuto ta tungod sa atong partido. Muna nga ang uban ron dito sa House of Representatives medyo nagkausap na ron, dunay shake up matod pa sa report. Dunay mga shake up, dunay mga miingon nga miadto na sila sa lain-lain partido. Kay gusto sila partido nga tagaan sila mahigalag kagawasan sa pagbuto. Straight to the point. Di sila gusto partido nga diktahan sila. Ang ila nga conscience vote kuno kana. Di ko na conscience vote gyud. Ang ila nang gitan-aw ila mga tao sad nya di ba ka kung pildi ning kalakihay noon og pataka kog boto ani. Si kini niyang Congressman Joel Chua mi angkon nga siya og ang uban nga mga congressmen mi balhin gikan sa lakas sa MD to NUP National Unity Party nga ang Pangulo si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Adto sila. Si Chua miingon nga ang iyang mga kaubanan nga mga Manila Congressmen, si 1st District Congressman Ernesto Dionisio, 5th District Congressman Erwin Ting, gi-invite kuno og uban pang mga Manila lawmakers from NUP, Manila District mga higala. Unya gibutyag niini nga dunay movement sa ubos balay balauranan ang mga congressmen. Depende mahigala murag kisaw day ang congress ron og maahon. Pero tan-aw nako bisag mo kisaw pa ang ubos balay balauranan, tan-aw nako makuha ra nila ning 106 votes. Gamay naman 1/3 dagon nga boto. So malagmit ani by mahibaw anto ni by May 11 unsay ilang mga lakang, no? Karong Lunes. Mahibaw anto ni karong Lunes.
kuha nilang 106, gamay naman ang 106. Nya na nagoy pundo daan nga 55 votes dito sa House Committee on Justice. So pila naman lang. Kuha na lang 51 votes. Pag naay 51 votes mga higala, wa na ditso na dayon mga sukitig paminaw. Naa na dayon mga higala ang mahitabo niini nga kini ni ang mapasaka na dayon articles of impeachment ngadto sa Senate. Pero mo na yung gingon, no? So, doon na yung mga invitation. So, doon na ko na invitation. Gi-invite sila ni Congressman Valeriano o Congressman Benny Abante to join. Unsa kay naong alang ni Abante mga higala onla ni Chua no? O panalitan, magmuda og Sara ba? O panalitan. Isog ba na kayo sa ridon? Unsa kay lang naong ni muda og Sara? Kay kana na may mudag mga kon mga congressman may mudaog kanang mulubad-lubad na sila mga kon kay kana sa Barbers Day. Si Robert S. Barbers sa unas Duterte pa naglingkod sa Malacanang. Duterte kay say. Ingon sa nga dapat kuno may pa extend pa ning termino Duterte. May gimay ng mga congressman mudag kuan. Pero pag wanas Duterte mahigap siya may pinakasuko Duterte sa Quadcom. Ha? Hasta ning asawa nga ni Congressman Barbers, di ba iya man asawa ng kuan? Kay di wa naman sa makadagan. Kung saan, ipakita sa mahigala og iyang kining kaugalingon mahigalang arte dito sa Kongreso. Straight to the point. Mga taga Surigao, good morning yun tanan. No? So, kanana ang unsa kay mga naong ini mga tawhana, pero og mudaog mahigala ang mapildi Sara, nindot ka na ilang kuan. Tuloy-tuloy lang, pero kung panalitag madaog Sara ba? Paminaw kung sa Abante mahigala kina sa Chua murag mabuutan ng ilang mga naong agin Sara day. Ay, dag balitok-balitok bitaw ning mga kuana. Tawhana believe ko, ha? Pero inana gyud politika lagi siguro gyud mga kaigsunan. Ha? O nya matod pa din sa report ng kagilaan sa Inquirer. Other sources said that the membership of Lakas CMD, the party of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, has dwindled down to 70 from the height of 110 members. Straight to the point. Aladay malis, murag nigamay na di ang mga membros nga congressman sa ilang grupo nila ni Martin Romualdez. Murag ilan ang hinagbiya sa Romualdez. Muni inaning politika, no? Panahon niya si Romualdez, gamhanan pa kayo kaysa may speaker, hugop sa tanan. Karon nga di na speaker si Romualdez, naginahinay na po sa pananghid nga, kining Martin, di lang sa amimo ka na ni imong partido. Tanaw sa murag maipit man tayo ng kalakihan. Kaya kini akong gibasa may gala report ni sa Philippine Daily Inquirer. Matod pa sa Inquirer, other sources said that the membership of Lakas CMD, the party of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, has dwindled down to around 70 from a height of 110. So gikan sa 110 karon 70 na lang. Ang uban anak maginahinay pag nagpananghid inday malis nga di na lang sa mimo kwan. Wa nahinay sa mi di lang sa mi mag-uban ninyo. So inahinay kag palayo. Ha? Now, ang current breakdown nun sa House of Representatives political party, Lakas MD 70 plus. Ang National Unity Party 40. Ang Partido Federal ng Pilipinas kang BBM ni 40. Ang Nationalist People's Coalition 40. Nationalista Party 34. Ang PDP Laban 18. Aksyon Demokratiko 3. Walay LP na nahabilin day. Ang Liberal Party wa na ginhabilin ani. Unsa man ang duha dong names? Tabunan man. Tanawa ko no. Na nagkabahin-bahin na sila wa na ingon niya naghiusa gyud. Oh? So, unsa may mahimong dagan aning kalakiharon? Just last May 1, Lakas CMD member and Deputy Speaker Janet Garin said that Lakas CMD's membership was at 81. So pag May 1 di ay ang membro sa Lakas CMD 81 pa. Nya karon 70 naman lang. Straight to the point. Naganam-anam na mahigala og iyahay nag abandon ship. Several Lakas CMD stalwarts had supposedly gone to in UP, whose membership is now around 50, and with PFP, which also has around 50 members.
So iyahay mahigalag abandon ship sa kinini ang kuan ni barko ni mahigala grupo ni Martin Romualdez. Ilan ang gibiyaan hinay-hinay Romualdez. Unya hinoon o magkinaunsan di magyud mahurot ang Congressman Romualdez kay paltan mamiya ng tanang congressman di magyud makaakog biya niya ang asawa niya. Ang asawa ko ni Romualdez congressman as iyang anak congressman. Tulo silang mga congressman na asa House of Representatives. Makaingon lang sa dagsana all. Tulo ka mga congressmen sa House of Representatives pastilan. Unya dugang pa mahigalamatod pa din kay nagkabuag sa buwag sana sila ron. Murag lahit epekto ning kuno kay ang uban anak mo murag hinaw ng uban. Nung ingon dili na mi pirma sa kuno Sara. Ang uban na mi pirma lang gimo. Ang uban po na nagpaabot po niya asa man ang mong grasya aron nga mo pirma mi. Kung way kayuhan nga mabot di mi pirma. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point.